Levitico chapter 5 verse 1 up to 19. At kung ang sinuman ay magkasala sa pagkarinig niya ng tinig ng pautos, sa paraang siya ay saksi maging kanyang nakita o nalaman, kung hindi niya ihayag ay siya nga ang magtataglay ng kasamaan niya. O kung ang sinuman ay nakahipo na limang bagay na karumaldumal, maging bangkay ng ganid na karumaldumal, unang bangkay na hayop na karumaldumal, unang bangkay na umuusad sa karumaldumal at nalihim sa kanya at siya ay maging karumaldumal, ay magiging makasalanan nga siya. O kung siya ay nakahipo ng karumaldumal na tao, maging anumang karumaldumal niyaon na ikinapaging karumaldumal niya at nalihim sa kanya, pagka nalaman niya ay magiging makasalanan nga siya. O kung ang sinumay sumumpa ng kanyang mga labi na walang dili-dili na gumawa ng masama o gumawa ng mabuti, maging anuman na sinalita ng tao na walang dili-dili na nakaakbay ang sumpa at sa kanya nalihim, pagka nalaman niya yaon, ay magiging makasalanan nga siya sa isa sa mga bagay na ito. At mangyayari na pagka siya ay magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isinayasaya o kanyang ipinagkasala at dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala, dahil sa kasalanang pinagkasalahan niya, ay isang babae na kinuha sa kawan, isang kordero o isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan, at itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan. At kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng isang kordero, ay magdadala nga siya sa Panginoon na pinakahandog niya sa pagkakasala, dahil sa ipinagkasala niya ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati. Ang isa ay pinakahandog dahil sa kasalanan at ang isa ay pinakahandog na susunugin. At sila ay dadalhin niya sa saserdote nang ihahandog nito na pinakahandog dahil sa kasalanan ay ang una at papugutin ang ulo sa liig, ngunit hindi paghihiwalayin bigla, at magwiwisik siya ng dugo ng handog dahil sa kasalanan sa ibabaw ng gilid ng dambana, at ang labis sa dugo ay pipigain sa paanan ng dambana, handog nga dahil sa kasalanan. At ihahandog niya ang ikalawa na pinakahandog na susunugin ayon sa alituntunin, at itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan na kanyang pinagkasalahan, at siya ay patatawarin. Datapwat kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati, ay magdadala nga siya ng ikasampung bahagi ng isang ipa na mainam na harina na pinakahandog dahil sa kasalanan niya. Hindi niya lalagyan ng langis, ni bubuhusan man niya ng kamangyan, sapagkat handog dahil sa kasalanan. At dadalhin niya sa saserdote, at ang saserdote ay kukuha ng kanyang dakot sa pinakaalaala niyaon na susunugin sa dambana na gaya ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, handog nga dahil sa kasalanan. At itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kasalanan na kanyang pinagkasalahan sa alinman sa mga bagay na ito, at siya ay patatawarin, at ang labis ay papasaserdote gaya ng handog na harina. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kung ang sinuman ay makasuway at magkasala ng di sinasadya sa mga banal na bagay ng Panginoon, ay magdadala nga siya sa Panginoon ng handog dahil sa pagkakasala na isang tupang lalaking walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkahalaga sa siklong pilak, ayon sa siklo ng santuario na pinakahandog dahil sa pagkakasala. At isa sa uli niya yaong kanyang nadaya na banal na bagay, at magdaragdag pa ng ikalimang bahagi, at ibibigay niya sa saserdote, at itutubo sa kanya ng saserdote sa pamagitan ng lalaking tupang handog dahil sa pagkakasala,
at siya'y patatawarin. At kung ang sinuman ay magkasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kanyang kasamaan. At siya'y magdadala sa saserdote ng isang tupang lalaki na walang kapintasan na kinuha sa kawan ayon sa iyong pagkahalaga na pinakahandog dahil sa pagkakasala at itutubos sa kanya ng saserdote tungkol sa bagay na pinagkamalian niya ng di sinasadya at hindi niya nalalaman at siya'y patatawarin. Yaon nga, handog dahil sa pagkakasala. Tunay nga siya'y makasalanan sa harap ng Panginoon. Amen, Lord.